Huwag kang umasta na parang isang biktima, Solana. Tingnan mo ang asawa mo. Nakahiga siya sa ospital. Halos mamatay dahil sa sobrang pagod na itaguyod ang luho mo habang ikaw ay abala sa mga basahan na yan. Ang boses ni Doña Cristabel ay tila isang matalim na talim na humiwa sa katahimikan ng madaling araw. Inihagis niya ang isang cellphone sa ibabaw ng hapagkainan kung saan bumulaga ang isang malabong larawan, ang kinaroroonan ni Arturo sa isang marangyang hotel sa Taguig at ang balita ng kanyang biglaang pagkakastroke. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Solana ay nanginginig habang hawak ang isang pinong karayom. Sa harap niya ay ang isang barong Tagalog na gawa sa pinakamahal na telang pinya, isang obra maestra na 5 buwan niyang binuo para sa kanilang ikalimang anibersaryo ng kasal. Ang bawat burda ay simbolo ng kanyang katapatan. Bawat hibla ay hinabi ng kanyang pag-ibig. Ngunit ang puting tela ay may bahid na ng pula. Dugo mula sa kanyang sariling mga daliri na natusok ng karayom sa pagmamadaling matapos ang regalo para sa asawa. Ang mantsa ng dugo ay tila isang masamang pangitain na ngayon ay naging katotohanan. Hindi makagalaw si Solana. Ang kanyang pandinig ay tila nababalot ng makapal na bulak at ang tanging naririnig lamang niya ay ang mabilis at marahas na tibok ng sariling puso. Ang sakit na naramdaman niya sa kanyang daliri ay walang-wala kumpara sa unti-unting pagkadurog ng kanyang mundo. Ang asawa niyang si Arturo, na akala niya ay nasa isang mahalagang business meeting, ay itinakbo sa ospital mula sa bisig ng ibang babae. Si Marisol, ang babaeng itinuring niyang kapatid. Dahan-dahang binitiwan ni Solana ang hawak na tela. Ang barong na sana ay simbolo ng dangal ni Arturo ay bumagsak sa sahig, tila isang bangkay na walang buhay. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat laway na nilulunok niya ay tila may kasamang bubog. Ang kanyang paningin ay lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumampal sa kanyang pagkatao. Bakit ka nakatitig sa akin ng ganyan? Muling bulyaw ni Doña Cristabel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pandidiri. Kahit kailan ay naging pabigat ka lang sa anak ko. Mula nang pumasok ka sa pamilyang ito, wala ka nang idinulot kundi kamalasan. Ngayong gabi, kung may mangyaring masama kay Arturo, sisiguraduhin kong sa kalsada ka pupulutin. Hindi nakapagsalita si Solana. Ang katahimikan niya ay hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa bigat ng kanyang hiya. Ang isang babaeng pinalaki sa hirap, ngunit may dangal, ay marunong magtiis. Ngunit ang gabing ito ay ibang uri ng pagsubok. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso, habang ang alaala ng 5 taong pagsasama nila ni Arturo ay naglalaho na parang usok. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagtrabaho ng husto para sa pamilyang Lorenzo, ang mga kamay na nag-alaga at nagmahal ng walang kapalit. Ngunit sa paningin ng mga taong ito, siya ay nananatiling isang hamak na mananahi lamang na pinalad na makapasok sa kanilang mansyon. Isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan habang nakatitig sa duguan at maruming barong sa sahig. Gaano karaming sakripisyo pa ang kailangan niyang itahi sa telang ito bago niya mapagtanto na ang buong buhay niya sa bahay na ito ay isa lamang mahabang panlilinlang? Hindi ang pagod ng katawan ang unti-unting pumapatay kay Solana, kundi ang bigat ng utang na loob na paulit-ulit na isinusumbat sa kanyang pagkatao. Sa loob ng madilim na silid, kung saan tanging ang mahinang tunog ng oxygen concentrator ang nagbibigay ng buhay, nakaupo si Solana sa tabi ng kama ni Arturo. Ang kanyang mga mata ay namumula, hindi lamang dahil sa puyat, kundi dahil sa hapdi ng bawat luhang pilit niyang pinipigilan. Hawak niya ang isang basang bimpo, dahan-dahang pinupunasan ang nanghihinang katawan ng asawa. Ang bawat haplos niya ay tila isang ritual ng pagpapakasakit.
Isang asawang nag-aalaga sa lalaking wumasak sa kanyang puso. Ilang oras lamang ang nakalilipas. Siguraduhin mong malinis ang bawat sulok ng katawan niya, Solana. Malamig na utos ni Doña Cristabel habang nakatayo sa may pintuan. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Huwag mong kakalimutan na kung hindi dahil sa pamilyang Lorenzo, nananatili ka pa ring isang hamak na mananahi sa gilid ng kalsada. Kinupkup ka namin, binihisan, at binigyan ng pangalan. Ngayong kailangan ka ng anak ko, bayaran mo ang bawat sentimo ng utang na loob mo sa amin sa pamamagitan ng pagsisilbi. Humigpit ang hawak ni Solana sa bimpo hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang salitang utang na loob ay tila isang kadena na nakapulupot sa kanyang leeg, hinihigpitan ang kanyang paghinga sa tuwing susubukan niyang lumaban. Gusto niyang isigaw ang sakit. Gusto niyang itanong kung kasama ba sa bayad ng utang na yon ang hayaan siyang lokohin at hiyain. Ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Ang tanging sagot niya ay ang bahagyang pagyuko ng kanyang ulo, isang senyales ng huwad na pagsunod na inaasahan ng lahat sa kanya. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at pumasok si Marisol. May dala itong basket ng prutas. Ang kanyang mukha ay balot ng isang maskara ng pag-aalala na tila gawa sa pinakamahal na porselana. Besh, kumusta si Arturo? I'm so sorry. Hindi ko alam na abot sa ganito ang lahat, sabi ni Marisol sa boses na puno ng pekeng simpatya. Lumapit siya kay Solana at hinawakan ang balikat nito. Ngunit sa bawat dampi ng kamay ni Marisol, naramdaman ni Solana ang kulo ng dugo sa kanyang mga ugat. Ayos lang siya, Marisol. Salamat sa pagbisita. Tipid na sagot ni Solana nang hindi tumitingin sa kaibigan. Ngunit nang iangat ni Marisol ang kanyang kamay upang ayusin ang kanyang buhok, isang kumikislap na bagay ang humuli sa paningin ni Solana. Isang gintong singsing na may disenyong habi, ang eksaktong singsing na nakita ni Solana sa isang jewelry brochure na minarkahan ni Arturo noong nakaraang buwan bilang regalo sana sa kanilang anibersaryo. Ang sikip sa dibdib ni Solana ay tila naging isang malaking bato. Ang bawat hangin na kanyang nilalanghap ay tila may kasamang lason. Hindi lamang ang kanyang asawa ang nawala sa kanya, kundi pati na rin ang huling piraso ng tiwalang ibinigay niya sa kanyang matalik na kaibigan. Ang katotohanan ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng kanyang pagtitiis. Nang lumabas si Doña Cristabel at Marisol sa silid upang mag-usap ng sarilinan, naiwan si Solana na nakatitig sa walang malay na mukha ni Arturo. Napansin niya ang isang pulang folder na bahagyang nakalabas sa ilalim ng una ni Arturo. Tila itinago doon bago ito nawalan ng malay. Sa panginginig ng mga kamay, dahan-dahan niyang kinuha ang folder. Habang binubuklat ang mga pahina, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi ito tungkol sa gamot o sa ospital. Ito ay isang kontrata ng paglilipat ng ari-arian. Ang songvay na ipinamana ng kanyang ama, ang tanging alaala ng kanyang nakaraan, ay unti-unti nang niluluto upang mailipat sa pangalan ni Marisol sa ilalim ng pirma ni Doña Cristabel. Ang kanyang mundo na kanina ay vovo lamang, ngayon ay tuluyan ng gumuho. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, isang bagong uri ng damdamin ang nagsimulang gumapang sa kanyang kaluluwa, isang malamig at matalim na determinasyon. Walang puwang ang mga tamad sa bahay na ito, Solana. Huwag mong iisipin na porke asawa ka ni Arturo ay reyna ka na rito. Ang bawat butil ng kanin na kinakain mo ay galing sa pawis ng anak ko, kaya matuto kang magtrabaho. Ang boses ni Doña Cristabel ay pumailan lang sa malamig na hangin ng madaling araw, bago pa man sumikat ang araw sa langit ng tagig. Sa harap ni Solana ay nagtambak ang mga dambuhalang tumpok ng mga kurtina at kumot mula sa mga silid ng mga panauhin. Sa utos ng kanyang biyanan, kailangang labhan ang lahat ng yon ng kamay. Bawal gumamit ng washing machine
dahil masisira raw ang tela. Inilubog ni Solana ang kanyang mga kamay sa palanggana ng tubig na hinaluan ng matapang na sabon. Agad na humapdi ang mga sugat sa kanyang mga daliri, ang mga bakas ng pagkatusok ng karayom noong gabi ng anibersaryo. Ang bawat kuskos niya sa magaspang na tela ay tila nagpapabuka sa kanyang mga sugat, ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang kalooban. Ang bahay na ito, na itinuring niyang tahanan sa loob ng 5 taon, ay unti-unti nang nagiging isang bilangguan kung saan siya ang nagsisilbing alipin. Nang sumapit ang hapunan, dumating ang mga kamag-anak ng pamilyang Lorenzo. Sa gitna ng mahabang mesa na puno ng masasarap na putahe tulad ng lechon at kare-kare, si Solana ay hindi pinaupo. Siya ang inutusang magsilbi ng tubig, magpalit ng mga plato, at tumayo sa isang sulok habang nagtatawanan ang lahat. Sayang talaga itong si Arturo. Wika ng isang tiyahin habang nangumunguya ng pagkain. Napakagwapo at napakatalino, pero napunta lang sa isang hamak na sastre. Marahil ay ito ang dahilan kung bakit siya minalas at nagkasakit. Ang isang Lorenzo ay para sa isang babaeng may mataas na pinag-aralan at yaman, hindi para sa isang tagatahi lang. Narinig iyon ng lahat, ngunit walang sino man ang nagtanggol sa kanya. Sa halip, nakita ni Solana si Doña Cristabel na tumingin sa kanya nang may mapanguyam ng ngiti. Tila ninanamnam ang bawat salitang humihiwa sa dangal ng kanyang minugang. Ang bawat tawa ng mga bisita ay tila mga sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang pisngi. Ang pagkain sa mesa ay amoy mabango, ngunit para kay Solana, ang bawat singaw nito ay amoy pananakit. Nang matapos ang piging at makaalis ang mga bisita, tanging ang mga tirang pagkain at nagtatambak na hugasin ang naiwan para sa kanya. Habang mag-isa siya sa madilim na kusina, naramdaman niya ang isang mahinang haplos sa kanyang likod. Si Yaya Luming iyon, ang matandang katulong na lihim na nagmamasid sa kanya. "Heto, Ija, kumain ka muna." Bulong ni Yaya Luming habang iniaabot ang isang maliit na balot ng pandesal at mainit na kape. "Huwag mong hayaang ubusin nila ang lakas mo. Alam ng Diyos ang lahat ng sakripisyo mo." Hindi na nakapagsalita si Solana. Tinanggap niya ang tinapay at naramdaman ang init nito sa kanyang nanginginig na mga kamay. Iyon lamang ang tanging init na naramdaman niya sa buong araw sa loob ng malamig na mansyong yon. Paakyat na sana si Solana sa maliit na silid sa attic kung saan siya pansamantalang pinalilipat ni Cristabel nang mapadaan siya sa bahagyang nakabukas na pinto ng silid ni Arturo. Narinig niya ang mahinang boses ng kanyang asawa na ngayon ay gising na ngunit nananatiling nakaratay, at ang boses ni Marisol. "Arturo, kailangan nating bilisan," ani Marisol sa isang tonong puno ng pagmamadali. Ang huling pirma na lang ni Solana sa dokumentong ito, ang kailangan. Kapag nakuha na natin ang kontrol sa Xiongbai ng tatay niya, wala na tayong kailangang ipangamba. Pwede na nating paalisin ang babaeng yan sa buhay natin. "Huwag kang mag-alala," sagot ni Arturo sa boses na pira-piraso ngunit puno ng pait. "Gagawin ko ang lahat para makuha ang pirma niya. Pagod na rin akong makita ang pagmumukha ng martir na yan." Napahawak si Solana sa pader upang hindi matumba. Ang bawat salita ay tila isang laso na dumadaloy sa kanyang pandinig. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinag-alayan niya ng buhay at sining, ay hindi lamang siya ipinagpalit. Nais din nitong nakawin ang huling alaalang iniwan ng kanyang ama. Sa dilim ng pasilyo, ang mga mata ni Solana ay hindi na naghahanap ng luha. Sa halip, ang mga ito ay nagningas ng isang uri ng liwanag na hindi pa kailanman nakikita sa kanya. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang isipan. Gaano kalayo ang kayang lakbayin ng isang pusong tapat bago ito matutong lumaban para sa sariling katarungan? Hindi lamang ang puso ni Solana ang kinuha nila, kundi pati ang kanyang kaluluwa
na nakatago sa bawat guhit ng kanyang mga disenyo. Sa gitna ng gabi, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang maliit na lampara, sa attic, hinalughog ni Solana ang kanyang lumang baul. Ang baul na yon ang tanging bagay na nadala niya mula sa kanyang kinalakihang tahanan. Isang kahoy na sisidlan na amoy luma at amoy ng mga pangarap. Ngunit nang buksan niya ang lihim na kompartimento sa ilalim nito, ang kanyang hininga ay tila napatid. Wala na ang kanyang sketchbook. Ang mga pahinang naglalaman ng kanyang pinakamahahalagang disenyo, kabilang ang Midnight Blossom na plano niyang ilunsad para sa sariling koleksyon, ay naglaho na parang bula. Ang mga drawing na yon ay hindi lamang basta guhit. Bawat linya ay nabuo mula sa mga turo ng kanyang yumaong ama. Bawat kulay ay hango sa mga alaala ng kanilang maliit na sungvay sa probinsya. Nang sumunod na umaga, habang naghahanda ng almusal si Solana, narinig niya ang malakas na tawa ni Marisol mula sa sala. Nakatutok ang atensyon ni Doña Cristabel at Marisol sa isang tablet. Lumapit si Solana, ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis sa kaba. Sa screen ng tablet, nakita niya ang isang post sa social media, isang teaser para sa bagong koleksyon ng Lorenzo at Marisol Designs. Doon, sa harap ng kanyang mga mata, ay ang kanyang Midnight Blossom. Ang eksaktong disenyo na puyat niyang binuo. Ang mga detalye ng burda na tanging siya lang ang nakakaalam kung paano gawin, ay ipinagmamalaki na ngayon ni Marisol bilang sarili nitong gawa. Napakaganda, Marisol. Puri ni Doña Cristabel, ang kanyang boses ay puno ng paghanga na hindi niya kailanman ibinigay kay Solana. Ito ang magbabalik sa ningning ng pangalang Lorenzo. Mabuti na lang at ikaw ang nakaisip nito kaysa mabulok lang sa kamay ng isang taong walang ambisyon. Parang may humawak sa lalamunan ni Solana. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang bawiin ang kanyang pag-aari. Ngunit alam niyang sa bahay na ito, ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng bagyo. Tumingin siya kay Marisol na ngayon ay nakangiti sa kanya. Isang nangiti ng isang magnanakaw na alam na hindi siya mahuhuli. Dahil sa bigat ng nararamdaman, lumabas si Solana ng mansyon at nagtungo sa lumang siyongvay ng kanyang ama na ngayon ay pagmamay-ari na ng mga Lorenzo. Ang lugar ay madilim, puno ng alikabok at amoy ng mga telang unti-unti nang nabubulok. Lumapit siya sa lumang makina ng kanyang ama. Hinaplos niya ang malamig na bakal nito at sa isang saglit, tila bumalik ang kanyang gunita noong siya ay bata pa. Naalala niya ang boses ng kanyang ama, si Don Severino, habang tinuturuan siyang humawak ng gunting. Solana, ang tela ay may sariling buhay. Huwag mong hahayaang iba ang magdikta ng disenyo ng iyong tadhana. Ang alaalang yon ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng kanyang giniginaw na kaluluwa. Ang bawat amoy ng langis ng makina at alikabok ng tela ay nagpaalala sa kanya kung sino talaga siya. Isang tagapagmana ng sining, hindi isang alipin ng pagkakataon. Nabalik lamang ang diwa ni Solana nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng siyongvay. Isang lalaking nakasuot ng formal na barong ang bumaba. Hindi ito taga-Taguig. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad, ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas ng lungkot. Ikaw ba ang anak ni Severino? Tanong ng lalaki sa isang mahinahong boses. Napakunot ang noo ni Solana. Sino po sila? Inabot ng lalaki ang isang maliit na sobrang may selyo ng isang kilalang law firm. Ako si Brandon, at mayroon akong dalang balita tungkol sa huling testamento ng iyong ama na matagal nang itinago ng mga Lorenzo. Isang katotohanan na magpapabago sa lahat ng alam mo tungkol sa siyongvay na ito. Napatingin si Solana sa sobre pagkatapos ay sa mansyon ng mga Lorenzo na natatanaw mula sa malayo. Ang bawat hibla ng kanyang pagtitiis ay tila umabot na sa dulo. Sa gitna ng dilim ng lumang bodega, isang bagong liwanag ang nagsimulang magninga sa kanyang mga mata. Isang liwanag na hindi na muling mapapatay ng kahit anong sampal o pang-aapi.
Ang sungbay na ito ay hindi kailanman naging pag-aari ng mga Lorenzo, Solana. Ikaw ang nag-iisang tunay na tagapagmana ng bawat hibla ng telang narito, ngunit ninakaw nila ang iyong kinabukasan bago mo pa man ito mahawakan. Ang mga salita ni Brandon ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumangay sa lahat ng paniniwala ni Solana sa loob ng 5 taon. Sa mga sandaling iyon, hawak-hawak ni Solana ang isang lumang medidang gawa sa kupas na tela, ang huling gamit na hinawakan ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ang kanyang mga daliri na puno ng kalyo at sugat mula sa pagsisilbi sa mga Lorenzo ay nanginginig habang hinihigpitan ang pagkakahawak sa luma at maduming gamit na yon. Ang irony ay tila isang mapait na lasa sa kanyang dila. Sa loob ng 5 taon, namalimos siya ng pag-ibig at pagkilala sa mga taong nagnakaw sa kanya ng sariling tahanan. Naramdaman ni Solana ang unti-unting paglamig ng kanyang mga paa. Tila ang semento ng lumang bodega ay humihigop sa lahat ng init ng kanyang katawan. Ang kanyang lalamunan ay nanikip at ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban. Hindi siya makaiyak. Ang sakit na nararamdaman niya ay masyadong malalim para sa luha. Ito ay isang uri ng pagkabali ng kanyang kaluluwa, kung saan ang bawat piraso ng kanyang nakaraan ay tila isang kasinungalingan. Anong ibig ninyong sabihin? Halos pabulong na tanong ni Solana. Ang kanyang boses ay pira-piraso. Inilabas ni Brandon ang isang kupas na litrato ni Don Severino mula sa kanyang pitaka. Ang iyong ama ay isang matalinong tao. Solana, alam niyang may masamang balak ang pamilya Lorenzo noon pa man. Bago siya mamatay, gumawa siya ng isang lihim na testamento na nagsasabing ang Sungvay at lahat ng ari-arian nito ay mananatili sa ilalim ng iyong pangalan hanggang sa sumapit ka sa tamang edad. Ngunit ginamit ni Doña Cristabel ang iyong kahinaan at ang iyong pagiging ulila upang papirmahin ka sa mga dokumentong hindi mo naintindihan. Dahan-dahang kinuha ni Solana ang litrato ng kanyang ama. Hinaplos niya ang mukha nito at sa isang maliit na detalye, ang tupi sa barong ng kanyang ama sa larawan, naalala niya ang lahat. Ang amoy ng kape sa umaga, ang tunog ng gunting sa ibabaw ng mesa, at ang pangako ng kanyang ama na hinding-hindi siya pababayaan. Iyon ang kanyang golden moment, isang saglit ng dalisay na koneksyon sa taong tunay na nagmahal sa kanya, na nagbigay sa kanya ng lakas na hindi kayang ibigay ng kahit sinong Lorenzo. Bakit ninyo ito sinasabi sa akin ngayon? Tanong ni Solana habang itinatago ang litrato sa kanyang dibdib. Dahil ang hustisya ay hindi natutulog, Solana, at dahil kailangan mo ng kakampi, sagot ni Brandon nang may determinasyon sa mga mata. Nang bumalik si Solana sa mansyon ng mga Lorenzo, ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay tila isang hamon. Hindi na siya ang babaeng nakayuko. Pagpasok niya sa malaking pintuan, ang dilim ng sala ay nabasag ng isang malamig na tinig. Saan ka nanggaling, Solana? At bakit tila may itinatago ka sa iyong mga kamay? Nakatayo si Doña Cristabel sa tuktok ng hagdanan, suot ang kanyang mamahaling robe na gawa sa seda, sedang galing sa Sungvay ng ama ni Solana. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, tila isang lawin na naghahanap ng anumang pagkakamali sa kanyang biktima. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang babala. Hindi sumagot si Solana. Sa halip, lalong humigpit ang kanyang pagkakahawak sa medidang tela at sa litrato sa loob ng kanyang bulsa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Isang tingin na puno ng lihim at isang tingin na nagsasabing ang panahon ng pagiging martir ay tapos na. Nagpahangin lang po ako, Doña Cristabel, mahinahong sagot ni Solana, ngunit ang kanyang tono ay may talim na hindi pa kailanman narinig ng matanda. Nang tumalikod si Solana upang umakyat sa atik, naramdaman niya ang titig ni Cristabel
na tila sumusunod sa bawat hibla ng kanyang damit. Isang katanungan ang nanatiling nakabitin sa hangin ng mansyon. Alam na ba ni Christabel na nagkita sila ni Brandon o mayroon pa itong ibang mas madilim na lihim na nakatago sa likod ng kanyang mga ngiti? Wala kang pag-aari sa bahay na ito, Solana. Kahit ang hanging nilalanghap mo ay hiram mo lang sa yaman ng mga Lorenzo. Ang boses ni Doña Christabel ay tila isang hagupit ng latigo na bumutas sa katahimikan ng atik. Pagpasok ni Solana sa kanyang munting silid, bumulaga sa kanya ang kalat sa sahig. Ang kanyang lumang baul ay nakataob. Ang kanyang mga kakaunting damit ay nagkalat. At ang boy can ng kanyang pagkatao ay tila niraraple ng malulupit na kamay. Sa gitna ng gulo, nakatayo ang kanyang biyenan. Hawak ang isang kapirasong tela na itinago ni Solana sa ilalim ng kanyang unan. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Solana ang isang tray ng mainit na tsa na balak sana niyang ibigay sa matanda bilang huling pagtatangka ng pakikipagkasundo. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay naging sanhi ng bahagyang pag-alog ng mga tasa na lumikha ng isang mahinang tunog ng porselana sa ibabaw ng tray. Ang bawat patak ng tsaa na tumatapon sa kanyang daliri ay nagbibigay ng init na hindi niya alintana dahil ang lamig na nagmumula sa mga mata ni Christabel ay sapat na upang patigilin ang daloy ng kanyang dugo. "Hinahanap mo ba ito?" tanong ni Christabel habang iwinawagayway ang litrato ni Don Severino. "Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang pakikipagkita mo sa abogadong iyon? Isang hamak na mananahi na nangangarap maging tagapagmana. Nakakatawa, Solana. Nakakaawa." Bago pa makasagot si Solana, bumukas ang pinto at pumasok si Marisol. Ang kanyang presensya ay tila isang lason na kumalat sa silid. Nakasuot siya ng isang napakagandang bestido, ang disenyo na ninakaw mula sa sketchbook ni Solana. Ang telang seda ay tila kumikinang sa ilalim ng bumbilya. Ang bawat tupi nito ay nagpapaalala kay Solana ng mga gabing puyat siya sa pagdodrawing habang iniisip ang kanyang kinabukasan. "Bagay ba sa akin, Besh?" tanong ni Marisol. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na may halong pait. Sabi ni Arturo, mas karapat dapat daw akong magsuot ng mga ganitong klase ng obra kaysa sa isang taong ang alam lang ay magkumpunin ng mga basahan. Ang bawat salita ni Marisol ay tila mga karayom na ibinabaon sa mga sariwang sugat ni Solana. Ang kanyang puso ay tila isang basong unti-unting nagkakabitak-bitak. Hindi na niya nagawang pigilan ang kanyang sarili. Lumapit siya kay Marisol. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal niyang kinimkim. "Iyan ay akin, Marisol. Ang disenyong yan. Ang telang iyan. Lahat ng yan ay galing sa kaluluwa ko." Sigaw ni Solana. Ang kanyang boses ay pira-pirasong kristal sa hangin. Dinala sila ng tensyon sa silid ni Arturo. Ang asawa ni Solana ay nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Nang makita ni Arturo ang paghaharap ng tatlo, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa buong silid. "Arturo, pagsabihan mo ang asawa mo," sabi ni Christabel nang may pag-uutos. Inaakusahan niya si Marisol ng pagnanakaw. Tumingin si Solana kay Arturo. Naghahanap ng kahit maliit na bahagi ng lalaking minahal niya. "Arturo, alam mong ako ang gumuhit niyan. Alam mong iyan ang pangarap ko." Ngunit bago pa matapos ni Solana ang kanyang pangungusap, isang mabilis na paggalaw ang naganap. Ang kamay ni Arturo, kahit nanghihina, ay dumaing sa hangin at dumapo ng malakas sa pisngi ni Solana. Ang tunog ng sampal ay tila isang pagsabog sa loob ng silid. Ang ulo ni Solana ay tumagilid. Ang kanyang buhok ay tumakip sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang biglang pag-init ng kanyang pisngi, ang mabilis na pagdaloy ng dugo sa bahaging tinamaan, at ang unti-unting pamamanhid ng kanyang panga.
Ngunit mas masakit ang pagyanig sa loob ng kanyang dibdib. Ang huling piraso ng kanyang pag-ibig para kay Arturo ay tuluyan ng nadurog at naging abo. Walang luhang pumatak. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakatuon sa sahig, sa anino ng kanyang asawa at ng kanyang kaibigan na tila mga higanting nanggigipit sa kanya. Ang katahimikan ni Solana ay hindi natanda ng takot, kundi ang simula ng isang mapanganib na katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Lumabas ka, utos ni Arturo. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pagsisisi. Wala kang puwang sa paningin ko. Dahan-dahang itinaas ni Solana ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsusumamo, ngayon ay tila dalawang matalim na balisong. Hindi siya nagsalita. Tinalikuran niya ang mga ito at lumakad palabas ng silid. Ang bawat hakbang niya ay tila isang panata ng paghihiganti. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, patungo sa dilim ng pasilyo, isang kaisipan ang bumabagabag sa kanya. Saan napunta ang maliit na papel na ibinigay ni Brandon? Sa gitna ng gulo sa kanyang silid, nahulog ba ito sa mga kamay ni Cristabel o mayroon pang ibang nakakita sa lihim na magpapabagsak sa kanila? Ang huling luha ni Solana ay hindi pumatak sa sahig, kundi natuyo na sa loob ng kanyang nanlalamig na puso. Sa loob ng madilim na atik, tanging ang liwanag ng buwan na dumadaan sa maliit na bintana ang nagbibigay ng anino sa anyo ni Solana. Nakatayo siya sa harap ng isang basag na salamin. Tinitingnan ang pamamaga ng kanyang pisngi. Ang bakas ng huling sampal ni Arturo na tuluyan ng nagpatid sa bawat hibla ng kanyang pagtitiis. Ang sakit sa kanyang muka ay wala na kumpara sa katahimikang namumuo sa kanyang kalooban. Ito ay hindi ang katahimikan ng pagsuko, kundi ang katahimikan ng isang dambuhalang bagyong nagtitipon ng lakas sa gitna ng karagatan. Kinuha ni Solana ang gunting na ginamit niya sa pagtatahi ng barong ni Arturo, ang matalim na bakal na naging saksi sa kanyang mga puyat at sakripisyo. Sa bawat kislap nito sa ilalim ng buwan, tila nakikita niya ang mukha ni Cristabel at Marisol na nagtatawanan. Hindi siya nag-atubili. Hinawakan niya ang kanyang mahabang buhok, ang buhok na madalas purihin ni Arturo noon, at sa isang mabilis na paggalaw ng kanyang mga kamay, narinig ang banayad na tunog ng pagputol ng mga hibla. Ang bawat bugkos ng buhok na bumabagsak sa sahig ay tila mga mabibigat na kadenang kumakalas sa kanyang pagkatao. Pakiramdam ni Solana ay gumaan ang kanyang leeg, gumaan ang kanyang paghinga. Sa harap ng salamin, hindi na ang luhang martir ang nakikita niya, kundi isang babaeng may mga matang tila patalim. Ang kanyang bagong anyo ay isang deklarasyon ng digmaan, maikli, matapang, at handang lumaban. Tapos na ang Solana na kilala ninyo, bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Mula ngayon, ang bawat tahi na gagawin ko ay para na sa sarili kong kalayaan. Lumabas siya ng atik at tinungo ang kusina upang uminom ng tubig. Doon, nakita niya si Yaya Luming na tahimik na nagliligpit ng mga pinagkainan. Nang makita ng matanda ang bagong hitsura ni Solana, nabitawan nito ang hawak na pamunas na lumikha ng isang mahinang tunog sa ibabaw ng lababo. Ang mga mata ni Luming ay nanlaki, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa pagkilala sa apoy na naglalayon sa mga mata ng kanyang alaga. Ija, ang iyong buhok. Pabulong na wika ni Luming. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at takot. Ngumiti si Solana, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kailangan kong magbawas ng bigat, Yaya. Masyado na akong maraming dinalang hindi naman akin. Lumapit siya sa matanda at hinawakan ang mga kamay nito. Tulungan mo ako, Yaya. Kailangan ko ng mga mata at tainga sa loob ng bahay na ito sa tuwing wala ako. Tumango si Luming. Isang lihim na kasunduan ang nabuo sa pagitan ng dalawang babaeng kapwa, inabuso ng sistema ng mga Lorenzo. Sa mga sumunod na araw, ang lahat ay nagulat sa pagbabago ni Solana. Hindi na siya umiiyak
kapag sinisigawan ni Cristabel. Hindi na siya yumuyuko kapag nilalait ni Marisol. Nanatili siyang tahimik, nagsisilbi ng maayos, ngunit ang bawat kilos niya ay may kasamang kakaibang talim. Isang gabi, habang ang lahat ay natutulog, lalong pinatibay ni Solana ang kanyang plano. Kinuha niya ang isang maliit na recorder na ibinigay ni Brandon at itinago ito sa ilalim ng vase sa sala, kung saan madalas mag-usap sina Cristabel at Marisol tungkol sa kanilang mga transaksyon. Bawat hakbang niya ay tila isang anino, walang ingay, walang bakas. Nang bumalik siya sa kanyang silid, binuksan niya ang bintana at tumingin sa malayo, sa direksyon ng songvay ng kanyang ama. Doon, sa gitna ng kadiliman, tila may isang aninong nakatayo sa tapat ng gate ng mansyon. Isang figura ng isang lalaki na pamilyar ang tindig. Ang puso ni Solana ay bumilis ang tibok. Si Brandon ba yon? O isa sa mga tauhan ni Cristabel na nagmamanman sa kanya? Sa gitna ng kanyang bagong simula, isang tanong ang nanatiling nakabitin. Sapat ba ang kanyang tapang upang harapin ang mga demonyong nakatira sa ilalim ng iisang bubong kasama niya? O mayroon pang mas malaking panganib na naghihintay sa labas ng mga pader na ito? Hindi lamang ari-arian ang ninakaw nila sa iyo, Solana. Kinuha rin nila ang pagkakataong makita ang huling hininga ng iyong ama sa isang payapang paraan. Ang boses ni Yaya Luming ay halos isang bulong, natatabunan ng tunog ng bumubulwak na tubig mula sa gripo sa likod ng mansyon. Sa mga sandaling iyon, nakaluhod si Solana sa semento. Ang kanyang mga kamay ay lubog sa malamig na tubig na puno ng bula ng sabon. Kinukuskus niya ang isang mantsa sa mamahaling bedsheet ni Doña Cristabel, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad patungo sa nakaraan. Ang lamig ng tubig ay tila dumadaloy hanggang sa kanyang mga buto, nagpapaalala sa kanya ng gabi nang bawian ng buhay ang kanyang ama. Isang gabing puno ng ulan at kawalan ng pag-asa. Ano ang ibig mong sabihin, Yaya? Tanong ni Solana, hindi tumitigil ang kanyang mga kamay sa paglalaba upang hindi sila paghinalaan ng mga bantay sa paligid. Lumingon si Luming sa paligid bago muling nagsalita. Noong gabing inatake sa puso si Don Severino, nakita ko si Doña Cristabel sa loob ng kanyang silid. Hawak niya ang gamot ng iyong ama, ngunit hindi niya ito ibinigay. Pinanood niya ang iyong ama na mahirapan hanggang sa mawalan ito ng malay. Doon niya kinuha ang pagkakataong ilabas ang mga dokumentong kailangan niyang papirmahan. Ang mga kamay ni Solana ay biglang tumigil. Ang bula ng sabon sa kanyang balat ay tila naging mga uod na nandidiri siya. Ang bawat hininga niya ay naging maikli at mabigat. Tila may isang malaking kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. Ang imahe ng kanyang ama na naghihingalo habang pinapanood ng isang halimaw ay tila isang pelikulang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang hapdi ng sabon sa kanyang mga sugat sa kamay ay hindi na niya nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang apoy ng galit na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Bakit ngayon mo lang ito sinabi, Yaya? Tanong ni Solana. Ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Dahil ngayon ko lang nakita ang dating Solana, sagot ni Luming habang iniaabot ang isang maliit at kalawanging susi. Ito ang susi sa isang lihim na drawer sa ilalim ng lumang mesa ni Don Severino sa bodega. Itinago ko ito sa loob ng maraming taon, naghihintay ng tamang sandali. Tinanggap ni Solana ang susi. Naramdaman niya ang magaspang na texture nito sa kanyang palad. Iyon ang kanyang golden moment, isang simbolo ng tiwala mula sa tanging taong naniniwala sa kanya sa impyernong ito. Itinago niya ang susi sa loob ng kanyang suot na damit, malapit sa kanyang puso, tila isang anting-anting na magbibigay sa kanya ng lakas para sa susunod na hakbang. Nang matapos ang kanyang mga gawain, pumasok si Solana sa loob ng bahay. Nadaanan niya si Marisol na nakaupo sa sala, nagbabasa ng isang magazine habang umiinom ng mamahaling wine. Tumingin si Marisol sa kanya, mula ulo hanggang paa, ang mapang-uyam ng ngiti
ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Look at you, Solana. Bagay na bagay sa iyo ang maging labandera. At yang buhok mo, mukha kang lalaki na galing sa kanto. Tawa ni Marisol, ang tunog ng kanyang boses ay tila kiss-kiss ng bakal sa tenga ni Solana. Hindi sumagot si Solana. Sa halip, tumingin siya ng diretso kay Marisol. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tila isang malalim na balon na walang katapusan. Ang katahimikan ni Solana ay nagdulot ng bahagyang pagkailang kay Marisol na nagbunsod dito upang itigil ang pagtawa at ayusin ang kanyang pagkakaupo. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Gusto mo bang madagdagan ang pasa sa mukha mo? Bulyaw ni Marisol. Sinusubukang ibalik ang kanyang dominasyon. Nag-iisip lang ako, Marisol. Mahinahong sagot ni Solana. Nag-iisip ako kung gaano kasarap sa pakiramdam ang matulog ng mahimbing sa gabi habang suot ang gamit ng ibang tao at nakatira sa bahay na hindi naman sayo. Napatayo si Marisol sa galit. Ang baso ng wine ay muntik ng matapon sa kanyang mamahaling damit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumalikod na si Solana at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ni Solana sa marmol na sahig ay tila isang tunog ng martilyo na nagtatayo ng sarili niyang katarungan. Pag-akyat niya sa attic, kinuha ni Solana ang itinagong recorder. Binuksan niya ang audio at doon ay narinig niya ang isang pag-uusap na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ito ay boses ni Doña Cristabel at ng isang hindi kilalang lalaki. Pinag-uusapan ang tungkol sa paglilinis ng huling bakas ng mga dokumento ni Severino bago sumapit ang anibersaryo ng kumpanya. Ngunit ang huling bahagi ng recording ang tunay na nagpatayo ng balahibo ni Solana. Isang boses na pamilyar, isang boses na mahal niya noon, ang nagsalita. Huwag kayong mag-alala, Mama. Ako na ang bahala kay Solana. Hindi niya malalaman na ang lahat ng gamot na ibinibigay ko sa kanya ay hindi para pampakalma, kundi para unti-unti siyang mawala sa sarili. Napabitaw si Solana sa recorder. Ang kanyang asawa, si Arturo, ay unti-unti siyang nilalason sa isip at katawan. Ang bawat tabletang ininom niya sa gabi ay hindi gamot, kundi isang paraan upang gawin siyang baliw sa paningin ng batas. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa madilim na attic. Hanggang kailan kaya ni Solana na panatilihin ang kanyang katinuan bago siya tuluyang malamon ng laso ng mga Lorenzo? O mahahanap ba niya ang ebidensyang magpapalaya sa kanya bago mahuli ang lahat? Uminom ka na ng gamot, Solana, para mabawasan ang pagod mo, para hindi ka na masyadong nag-iisip ng kung ano-ano. Ang boses ni Arturo ay malumanay, halos parang isang himig ng pag-ibig na nagmula sa nakaraan. Iniaabot niya ang isang maliit na baso ng tubig at isang puting tableta. Sa ilalim ng liwanag ng lampara sa kanilang silid, ang kanyang muka ay mukhang payapa. Ngunit para kay Solana, ang bawat guhit ng mukha ng kanyang asawa ay tila isang maskara ng kamatayan. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Solana ang baso at naramdaman niya ang lamig ng kristal na lumalagos sa kanyang palad. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Tiningnan niya ang tableta, isang maliit at bilog na bagay na dati ay itinuturing niyang lunas, ngunit ngayon ay alam na niyang ito ang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang katinuan. Ang kabalintunaan ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang dibdib. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga ay ang siya palang nagnanakaw ng kanyang huling katinuan. Salamat, Arturo. Napakabuti mo sa akin. Mahinahong sagot ni Solana. Ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon. Isinubo niya ang tableta, ngunit sa halip na lunukin, maingat niya itong itinago sa ilalim ng kanyang dila. Pagkatapos uminom ng tubig, nagpanggap siyang inaantok at humiga sa tabi ng asawang hindi na niya kilala. Nang marinig ni Solana ang malalim at regular na paghinga ni Arturo, dahan-dahan siyang bumangon. Iniluwa niya ang tableta sa isang kapirasong tissue at itinago ito.
Kailangan niya itong dalhin kay Brandon upang suriin. Ngunit bago iyon, may mas mahalaga siyang kailangang gawin. Gamit ang anino ng gabi bilang kanyang balabal, lumaan si Solana patungo sa lumang bodega. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa tuyong damo ay tila mga bulong ng mga kaluluwang humihingi ng katarungan. Nang marating niya ang lumang mesa ng kanyang ama, inilabas niya ang kalawanging susi na ibinigay ni Luming. Narinig ang mahinang tunog ng pagpihit ng susi sa loob ng lumang kandado. Isang tunog na tila nagbukas sa pintuan ng katotohanan. Sa loob ng lihim na drawer, nakita ni Solana ang isang makapal na journal at isang sobrang selyado. Binuksan niya ang journal at doon ay nabasa ang mga huling sulat ni Don Severino. Isang bahagi ng sulat ang nagpatigil sa mundo ni Solana. Alam kong hindi tapat si Arturo. Nakita ko ang mga dokumentong inihahanda nila ni Cristabel. Kung may mangyari man sa akin, Solana, hanapin mo ang orihinal na titulo sa likod ng larawan ng ating pamilya sa mansyon. Huwag mong hahayaang makuha nila ang dangal ng ating lahi. Ang kanyang golden moment ay dumating sa anyo ng isang patak ng luha na bumagsak sa sulat kamay ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Solana ang presensya ng kanyang ama na tila yumayakap sa kanya, binibigyan siya ng basbas na tapusin ang laban na hindi nito natapos. Ang amoy ng lumang papel at tinta ay tila isang pabango na nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag nang marinig ni Solana ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng bodega. Ang liwanag ng headlight ay tumagos sa mga siwang ng dingding, tila mga daliri ng liwanag na naghahanap sa kanya. Nandito siya. Sigurado ako. Narinig ni Solana ang boses ni Marisol mula sa labas. Ang tunog ng mga yabag sa semento ay papalapit. Bawat hakbang ay tila isang tibok ng orasan patungo sa panganib. Mabilis na itinago ni Solana ang journal sa loob ng kanyang damit at naghahanap ng matataguan sa gitna ng mga dambuhalang tumpok ng tela. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Bumukas ang pintuan ng bodega nang may malakas na kalabog laban sa pader. Pumasok si Marisol. Hawak ang isang flashlight na ang liwanag ay naglalakbay sa bawat sulok ng madilim na silid. Ang bawat pagtama ng liwanag sa mga gamit ay tila isang banta ng pagkakahuli. Solana, alam kong nandito ka. Huwag ka nang magtago. Baliw ka na talaga. Sigaw ni Marisol. Ang kanyang tawa ay tila isang matalim na tunog sa katahimikan habang nakatago sa likod ng isang lumang makina. Isang kaisipan ang nagpaulit-ulit sa isipan ni Solana. Kung mahuhuli siya rito kasama ang journal, wala nang matitirang ebidensya para iligtas ang kanyang sarili. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, napansin niya ang isang mabigat na piraso ng bakal na nakapatong sa ibabaw ng makina. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin ng bodega. Gagamitin ba ni Solana ang pagkakataong ito upang saktan ang babaeng umagaw sa lahat sa kanya? O makakahanap siya ng paraan upang makatakas ng hindi namamalayan, dala ang susi sa kanyang kalayaan? Hindi ang dilim ng bodega ang nakakatakot, kundi ang katotohanan ang taong tinawag mong kapatid ay ang siyang humuhukay ng sarili mong libingan. Sa loob ng masikip na espasyo sa likod ng dambuhalang makinang panahi, pinigilan ni Solana ang kanyang paghinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tunog ng tambol sa kanyang sariling pandinig. Ang amoy ng alikabok at kalawang ay pumapasok sa kanyang ilong, ngunit hindi siya nangahas na bumahing. Naramdaman niya ang magaspang na pabalat ng journal ng kanyang ama na nakadiin sa kanyang dibdib, tila isang proteksyon laban sa kasamaang naglalakad sa labas ng kanyang pinagtataguan. Ang liwanag ng flashlight ni Marisol ay mabilis na gumagala. Sa bawat sulok, tila isang mahabang daliri ng liwanag na pilit na hinahawi ang kadiliman. Narinig ni Solana ang tunog ng mga yabag ni Marisol
Sa semento, mabagal, mapang-asar, at puno ng tiwala sa sarili. Bawat pagtama ng takong ng sapatos nito sa sahig ay tila isang babala na malapit na ang katapusan ng kanyang pagtatago. Alam mo, Solana, sayang ka, ani Marisol. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa mga pader ng bodega. Mabait ka naman, sadyang tanga lang. Akala mo ba talaga ay minahal ka ni Arturo? Ginamit ka lang niya dahil sa ksyong bae na ito. At ngayon, ikaw na mismo ang gumagawa ng paraan para ituring kang baliw ng lahat. Naramdaman ni Solana ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat salita ni Marisol ay tila isang patak ng asido sa kanyang puso. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang patungo sa isang tumpok ng mga telang nakasabit sa gilid. Maingat niya itong hinila na nagdulot ng isang mahinang tunog ng pagbagsak ng ilang mga rolyo ng tela sa kabilang panig ng bodega. Agad na lumingon si Marisol sa pinagmulan ng tunog. "Nandyan ka!" Sigaw nito habang mabilis na naglalakad patungo sa kabilang dulo. Ito na ang pagkakataon ni Solana. Gamit ang lahat ng kanyang lakas at bilis, dahan-dahan siyang gumapang palabas ng kanyang pinagtataguan. Ang bawat galaw niya ay tila isang anino. Walang ingay, walang bakas. Nang marating niya ang maliit na bintana sa likod, mabilis siyang lumabas at tumakbo patungo sa kadiliman ng hardin. Hindi lumingon kahit isang beses. Nang makabalik siya sa mansyon, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod at takot. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang gabi. Naalala niya ang sulat ng kanyang ama. Sa likod ng larawan ng ating pamilya, pumasok si Solana sa sala, kung saan nakasabit ang isang dambuhalang portrait ng pamilya. Lorenzo kasama siya. Ang larawan ay nagpapakita ng isang masayang pamilya, isang malaking kasinungalingan na nakabalot sa gintong kwadro. Sa panginginig ng mga kamay, dahan-dahan niyang inalis ang portrait mula sa pader. Ang tunog ng pagkayod ng kahoy sa semento ay tila isang hiyaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Sa likod ng kwadro, nakadikit ang isang manipis na sobrang kulay kape. Sa loob nito ay ang orihinal na titulo ng Xiongbai at ang tunay na testamento ni Don Severino na may selyo ng notaryo at hindi pa kailanman nabubuksan. Ang kanyang golden moment ay ang sandaling naramdaman niya ang texture ng papel sa kanyang mga kamay. Ito ang katotohanan. Ito ang kanyang kaligtasan. Sa gitna ng dilim ng sala, naramdaman niya ang isang patak ng luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Sa wakas, hawak na niya ang sandatang magpapabagsak sa mga Lorenzo. Ngunit ang kanyang kagalakan ay biglang naputol nang bumukas ang ilaw sa sala. "Anong ginagawa mo sa portrait na yan, Solana?" Nakatayo si Arturo sa pintuan, nakasakay sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay balot ng anino at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sa likod niya nakatayo si Doña Cristabel. Hawak ang isang telepono. Ang kanyang mukha ay may bakas ng isang mapang-uyam na tagumpay. "Sabi ko na nga ba, Mama?" ani Arturo sa isang tonong puno ng pait. Hindi lang siya baliw, magnanakaw din siya. Humigpit ang pagkakahawak ni Solana sa sobre. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay handa na sa pakikipagsapalaran. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig niya ang tunog ng sirena ng pulis na papalapit sa mansyon. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Ang mga pulis ba ay dumarating upang iligtas siya? O tinawag sila ni Cristabel upang tuluyan siyang ipakulong sa ilalim ng paratang ng pagnanakaw at pagkabaliw? Ang bawat hibla ng katotohanan ay tila isang lubid na unti-unting sumasakal sa leeg ng mga mapagsamantala. Ang tunog ng mga sirena sa labas ng mansyon ay tila isang marahas na musika na bumasag sa katahimikan ng gabi. Sa loob ng sala, ang liwanag ng chandelier ay tila masyadong maliwanag. Inilalantad ang bawat detalye ng pamumutla ni Solana at ang mapang-uyam na ngiti ni Doña Cristabel. Ang hangin ay naging mabigat.
amoy ng lumang alikabok mula sa portrait na ibinaba ni Solana at ang amoy ng mamahaling pabango ni Cristabel na tila lason sa kanyang pangamoy. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Solana ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na yabag ng isang taong hinahabol. Humigpit ang kanyang pagkakahawak sa sobrang kulay kape, ang huling piraso ng kanyang dangal. Naramdaman niya ang magaspang na gilid ng papel na bumaon sa kanyang palad. Isang hapdi na nagpaalala sa kanya na gising siya at hindi na nananaginip. Officer, salamat at dumating kayo agad. Ani Cristabel sa isang tonong puno ng huwad na pangamba habang lumalapit sa dalawang pulis na pumasok sa sala. Ang aking minugang. Tila tuluyan na siyang nawala sa kanyang sarili. Ninakawan niya kami at balak pang sirain ang aming mga gamit. Ang mechanical na tunog ng mga yabag ng pulis sa marmol na sahig ay tila mga hatol ng kamatayan. Lumapit si Officer Santos kay Solana. Ma'am, kailangan nating kunin ang hawak ninyo at sumama kayo sa amin para sa imbestigasyon. Tumingin si Solana kay Arturo. Ang kanyang asawa ay umiwas ng tingin, ngunit ang isang maliit na ngisi sa gilid ng labi nito ay sapat na upang malaman ni Solana ang katotohanan. Sila ang tumawag sa pulis. Binaliktad nila ang sitwasyon upang magmukha siyang magnanakaw sa sarili niyang pamana. Hindi po ako magnanakaw. Ang boses ni Solana ay mahinahon, ngunit may lalim na yumanig sa silid. Ang hawak ko po ay ang tunay na testamento ng aking ama na itinago ng pamilyang ito sa loob ng 5 taon. Sinungaling! Bulyaw ni Cristabel. Officer, huwag kayong makinig sa kanya. May medical record kami na nagpapatunay na hindi na maayos ang kanyang pag-iisip. Naramdaman ni Solana ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang bawat salita ni Cristabel ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Ngunit bago pa makahakbang ang mga pulis, ang tunog ng isang sasakyang mabilis na huminto sa labas ay muling narinig. Bumukas ang pinto at pumasok si Brandon. Kasunod ang isang matandang lalaki na nakasuot ng formal na barong. Ang lahat ay natigilan. Ang matandang lalaki ay si Attorney Villafuerte, ang dating abogado ni Don Severino, na akala ng lahat ay pumanaw na. Ang testamento na hawak ni Solana ay lehitimo, wika ni Attorney Villafuerte sa isang boses na puno ng awtoridad. At ako ang saksi sa pirma ni Severino bago siya pumanaw. Ang mukha ni Doña Cristabel ay biglang nagbago. Ang kanyang mapanguyam na ngiti ay napalitan ng isang anyo ng purong takot. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nanginginig sa harap ng katotohanang akala niya ay nabaon na sa 5 taon. Ang kanyang golden moment ay ang sandaling nakita ni Solana ang pagguho ng kumpiyansa sa mga mata ng kanyang biyenan. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang natatakot. Hindi siya ang nanginginig. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Dugtong ni Brandon habang nakatingin kay Solana ng may kasiguruhan. Kailangan nating patunayan ang pandaraya sa isang formal na pagtitipon. Solana, handa ka na ba para sa ika-60 kaarawan ni Doña Cristabel? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Solana. Tumango siya habang dahan-dahang ibinibigay ang sobre kay Attorney Villafuerte para sa proteksyon. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Solana ang isang kakaibang kilos mula kay Arturo. Ang kanyang asawa ay mabilis na may itinatagong isang maliit na bote ng gamot sa ilalim ng kanyang kumot. Ang bote na parehong-pareho sa ginagamit nito upang unti-unti siyang lasunin. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin ng mansyon. Ngayong may kakampi na si Solana, ano ang gagawin ni Arturo upang tuluyan siyang patahimikin bago sumapit ang gabi ng paghuhukom? At sapat ba ang ebidensyang hawak nila kung ang kalaban ay handang pumatay upang manatili sa kapangyarihan? Siguraduhin mong perpekto ang bawat detalye, Solana.
Ito ang ika-60 taon ng aking buhay at hindi ko hahayaang ang isang mantsang katulad mo ang sumira sa dangal ng pamilyang ito. Pagkatapos ng gabing ito, tapos na rin ang papel mo sa bahay na ito. Ang boses ni Doña Cristabel ay tila isang malamig na hangin na nagpataas ng balahibo ni Solana sa gitna ng mainit na kusina. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Solana ang isang mamahaling plansa, maingat na hinahawi ang bawat lukot sa puting telang lino na gagamitin para sa mga lamesa ng malaking piging. Ang bawat singaw ng mainit na plansa ay tila sumasalamin sa nagbabagang emosyon sa kanyang dibdib. Ang kabalintunaan ay tila isang mapait na tula. Sa loob ng 5 taon, siya ang tagalinis ng dumi ng mga Lorenzo at ngayong gabi, siya pa rin ang inatasang maghanda para sa selebrasyon ng taong nagnakaw ng kanyang buhay. Naramdaman ni Solana ang hapdi sa kanyang mga daliri habang hinihigpitan ang pagkakahawak sa hawakan ng plansa. Ang bawat tupi ng tela na kanyang inaayos ay tila isang paghahanda para sa sarili niyang muling pagsilang. Ang kanyang puso ay tila isang orasan na mabilis ang pagtikbak. Bawat segundo ay papalapit sa sandali ng paghuhukom. Ngunit sa labas, nanatili siyang tahimik at masunurin, isang perpektong pagpapanggap na natutunan niya sa ilalim ng kalupitan ng mansyong ito. Opo, Mama, magiging perpekto ang lahat. Mahinahong sagot ni Solana. Ang kanyang boses ay walang bakas ng galit, tila isang lawang walang kibo, ngunit malalim ang ilalim. Pumasok si Arturo sa wheelchair. Ang kanyang mukha ay balot ng huwad na pag-aalala. Solana, uminom ka na ba ng pampakalma mo? Masyadong maraming tao mamaya. Baka atakihin ka na naman ng sakit mo sa harap ng mga bisita. Inabot ni Arturo ang isang maliit na baso ng tubig at ang puting tableta na alam na ni Solana na lason sa kanyang isipan. Tumingin si Solana sa kanyang asawa. Sa ilalim ng bumbilya ng kusina, nakita niya ang kislap ng kataksilan sa mga mata ni Arturo. Sa isang saglit, naalala niya ang bawat gabi na naniwala siyang mahal siya nito, bawat sandaling ipinagkatiwala niya ang kanyang buhay, sa isang lalaking ang hangad lamang ay ang kanyang pagbagsak. Ang kanyang golden moment ay ang sandaling nagawa niyang ngumiti pabalik kay Arturo habang tinatanggap ang tableta, isang ngiti ng isang biktima na alam na ang sikreto ng kanyang mang-aapi. Salamat, Arturo. Napaka-thoughtful mo talaga, sabi ni Solana. Pagtalikod niya, mabilis niyang ihulog ang gamot sa loob ng bulsa ng kanyang apron, kung saan mayroon na siyang koleksyon ng mga ito para ibigay kay Brandon bilang ebidensya. Sa gitna ng kaguluhan ng paghahanda, isang mabilis na pagkatok sa pinto sa likod ang narinig. Si Yaya Luming iyon, may dalang isang maliit na kahon na nakabalot sa lumang tela. Nang buksan ito ni Solana sa loob ng banyo, nakita niya ang isang makulay na tela, isang sedang pula, ang kulay ng kanyang katapangan. Kasama nito ang isang maliit na sulat mula kay Brandon. Ang sandata ay handa na. Ang kailangan na lang ay ang iyong kumpas. Naramdaman ni Solana ang biglang paglakas ng tibok ng kanyang puso. Ang sedang pula ay tila nagbibigay ng init sa kanyang malamig na mga kamay. Sa gitna ng lahat ng puti at gintong dekorasyon ng mga Lorenzo, ang kulay na ito ang magsisilbing simbolo ng kanyang pagbangon. Nang sumapit ang hapon, ang mansyon ay napuno ng mga bulaklak, mamahaling alak, at ang tunog ng mga musikong nagsasanay para sa piging. Ngunit sa gitna ng karangyaan, napansin ni Solana ang isang bagay na hindi tama. Isang hindi kilalang lalaki ang pumasok sa silid ng mga dokumento ni Cristabel, dala ang isang dambuhalang shredder machine. Ang tunog ng paggiling ng papel ay tila isang babala na sinusubukan na nilang burahin, ang huling bakas ng katotohanan bago pa man magsimula ang party. Mabilis na nagtago si Solana sa likod ng isang malaking vase. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Nakita niya si Cristabel na nag-uutos sa lalaki na bilisan ang pagwasak sa mga lumang folder ni Severino. Ubusin mo lahat iyan, bulong ni Cristabel.
Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Ayaw kong may matira kahit isang hibla ng ebidensya. Isang katanungan ang nanatiling nakabitin sa hangin ng mansyon. Mayroon pa bang maililigtas si Solana sa mga dokumentong yon? O huli na ang lahat para sa kanyang plano? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang sorpresa na inihahanda ni Marisol para sa gabi ay isang bagay na mas malala pa sa pagnanakaw ng kanyang mga disenyo? Sa gabing ito, hindi ang bango ng mga bulaklak ang mananaig, kundi ang amoy ng bulok na katotohanang matagal nang itinago sa ilalim ng mamahaling marmol ng mansyong ito. Ang bawat kislap ng kristal na chandelier sa malawak na bulwagan sa Taguig ay tila libu-libong mata na nagmamanman sa bawat galaw ni Solana. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana at ang mahinang ugong ng usapan ng mga matataas na tao sa lipunan ay lumilikha ng isang mapangaping ingay sa kanyang pandinig. Nakatayo si Solana sa isang madilim na sulok, suot ang kanyang uniforme ng pagsisilbi, hawak ang isang tray ng champagne, ngunit sa ilalim ng kanyang abito, naramdaman niya ang gaspang ng sedang pula na nakatali sa kanyang baywang, ang kanyang lihim na baluti. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Cristabel, nagniningning sa kanyang kulay gintong gown. Hawak ang mikropono habang tumatawa kasama ang mga matataas na opisyal. Sa tabi niya ay si Arturo na nakaupo sa wheelchair at si Marisol na halos dikit na ang katawan sa asawa ni Solana, na tila ba siya ang tunay na may bahay. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aking ika-60 kaarawan. Simula ni Cristabel, ang kanyang boses ay puno ng huwad na kababaang loob. Ang pamilyang Lorenzo ay palaging naninindigan sa integridad at pagmamahal sa kapwa. At bilang bahagi ng selebrasyong ito, meron kaming inihandang maikling video na nagpapakita ng aming kasaysayan at ang aming bagong proyekto sa Xiongwai na ipinagkatiwala sa amin. Umiwas ang tingin si Solana. Ang kabalintunaan ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ang Xiongwai na kinuha sa kanya sa pamamagitan ng dugo at panlilinlang ay ipinagmamalaki ngayon bilang legacy ng mga Lorenzo. Dahan-dahang lumapit si Solana sa control booth sa likod ng entablado. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding antisipasyon. Nakita niya ang hudyat mula kay Brandon na nakaupo sa isa sa mga lamesa sa gitna. Ang bawat tibok ng puso ni Solana ay tila isang mabilis na yabag patungo sa katarungan. Nang mamatay ang mga ilaw at bumukas ang dambuhalang projector screen, ang lahat ay tumahimik. Ngunit sa halip na mga larawan ng charity work ni Cristabel, isang malinaw at nakakapangilabot na boses ang pumailan lang sa mga speaker ng bulwagan. "Huwag kayong mag-alala, Mama. Ako na ang bahala kay Solana." Hindi niya malalaman na ang lahat ng gamot na ibinibigay ko sa kanya ay hindi para pampakalma, kundi para unti-unti siyang mawala sa sarili. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga kutsara at tinidor ay huminto sa paggalaw. Nakita ni Solana ang biglang paninigas ng katawan ni Arturo sa entablado. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na binuhusan ng yelo. Kasunod nito ay ang boses ni Cristabel na nag-uusap tungkol sa pagtatago ng gamot ni Don Severino habang ito ay inaatake sa puso. Ang bawat salita ay tila isang patalim na humihiwa sa reputasyon ng mga Lorenzo sa harap ng pinakamahahalagang tao sa bansa. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumakad si Solana patungo sa gitna ng entablado. Sa isang mabilis na galaw, hinubad niya ang kanyang madilim na uniforme. Inilalantad ang kanyang sariling disenyo, isang maningning na sedang pula na tila isang buhay na apoy sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang maikling buhok ay lalong nagpadagdag sa kanyang anyo ng isang babaeng muling nabuhay mula sa trotan. Ang kanyang golden moment ay ang sandaling tumayo siya sa tapat ni Cristabel na ngayon ay nanginginig sa galit at hiya. Hindi nagsalita si Solana, sapat na ang kanyang mga mata
na tila dalawang nagniningning na bituin ng katotohanan upang pumatay sa bawat kasinungalingan ng kanyang biyenan. Anong kahibangan ito, Solana? Hiyaw ni Cristabel. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot habang ang mga flash ng kamera mula sa media ay nagsimulang magningning ng walang humpay. Hindi ito kahibangan, Doña Cristabel. Mahinahong sagot ni Solana. Ang kanyang boses ay umabot sa bawat sulok ng silid sa tulong ng mikroponong naiwan sa podium. Ito ang tinatawag nating karma. At sa gabing ito, ang bawat sinulid ng inyong kasamaan ay tuluyan na nating puputulin. Mula sa gilid, pumasok si Brandon kasama ang dalawang opisyal mula sa National Bureau of Investigation, dala ang mga dokumentong nailigtas ni Solana bago pa ito ma-shred. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, napansin ni Solana ang isang bagay sa kamay ni Marisol. Isang maliit na controller at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa itaas ng entablado, kung saan nakabitin ang isang mabigat na chandelier na gawa sa bakal at kristal. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin ng bulwagan. Sa gitna ng pagguho ng kanilang dangal, handa ba ang mga Lorenzo na isama si Solana sa kanilang pagbagsak sa pamamagitan ng isang huling karahasan? O mayroon pang mas malaking twist na hindi inasahan ng kahit sino sa gabing iyon ng paghuhukom? Hindi lamang ang kandelaryong kristal ang bumagsak sa gabing ito, kundi ang buong tore ng kasinungalingan na itinayo ng pamilyang Lorenzo sa loob ng maraming dekada. Ang tunog ng pagkabasag ng katahimikan ay tila isang pagsabog sa loob ng ballroom. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na walang tigil sa pagtama sa namumutlang mukha ni Doña Cristabel. Ang hangin ay naging kasing init ng apoy, puno ng bulong at paghatol ng mga taong kanina lamang ay yumuyuko sa kanyang kapangyarihan. Nakatayo si Solana sa gitna ng entablado. Ang kanyang pulang bestido ay tila isang bandila ng tagumpay na humahampas sa hangin. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin ni Solana ang mabilis na paggalaw ng mga daliri ni Marisol sa maliit na controller. Narinig ang isang nakakapangilabot na tunog ng kumikis-kis na bakal mula sa itaas. Isang babala na ang dambuhalang chandelier ay bibitaw na sa pagkakakapit nito. Sa isang iglap, naramdaman ni Solana ang isang malakas na kamay na humila sa kanya palayo. Si Brandon iyon. Kasunod nito ay ang nakakabininging tunog ng pagbagsak ng libu-libong piraso ng kristal sa sahig na lumikha ng isang ulan ng kislap at alikabok. Sa gitna ng entablado, walang nasaktan, ngunit ang bawat piraso ng basag na kristal ay tila sumisimbolo sa pira-pirasong dangal ng mga Lorenzo na nakakalat na ngayon sa paanan ng publiko. Tama na ito, Marisol. Ang boses ni Solana ay umalingaw-ngaw, puno ng awtoridad na hindi pa kailanman narinig sa kanya. Ang pagbagsak ng kristal na ito ay hindi makakatulong upang itago ang inyong mga kasalanan. Ang katotohanan ay nakalabas na at wala ng anumang karahasan ang makakapagbalik nito sa dilim. Lumapit ang mga opisyal ng NBI. Ang tunog ng pag-click ng posas sa mga kamay ni Doña Cristabel ay tila isang matamis na himig sa pandinig ni Solana. Ang matandang babae na dating tinitingala bilang reyna ng Taguig ay mukhang kasing liit ng isang tuyong dahon. Ang kanyang mga mata ay balot ng hiya at kawalan ng pag-asa. Bitawan niyo ako. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Hiyaw ni Cristabel, ngunit ang kanyang boses ay tila isang desperadong tili na lamang na walang nakikinig. Si Arturo ay nanatiling nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang kanyang muka ay nakayuko, hindi makatingin sa kahit kanino. Nang lumapit si Solana sa kanya, tumingala si Arturo nang may pagsusumamo sa mga mata. Solana, please, pamilya tayo. Patawarin mo ako. Ang kanyang golden moment ay ang sandaling tinitigan ni Solana ang lalaking naging mundo niya noon. Hinaplos niya ang pisngi ni Arturo sa huling pagkakataon, ngunit walang init ang kanyang kamay.
Sa halip na galit, tanging isang malalim na pakikiramay ang naramdaman niya. Pakikiramay para sa isang taong piniling maging anino ng kasamaan ng kanyang ina kaysa maging isang tunay na lalaki. Patawad? Mahinahong tanong ni Solana. Pinapatawad kita, Arturo. Pinapatawad kita dahil ayaw ko nang dalhinin ang bigat mo sa aking pag-alis. Ngunit ang katarungan ay hindi tungkol sa pagpapatawad. Ito ay tungkol sa pananagutan. Dahan-dahang kinuha ni Solana ang orihinal na titulo ng Songvay mula kay Attorney Villafuerte at itinaas ito sa harap ng lahat. Ang Songvay ni Don Severino ay malaya na at ang sining na ninakaw ninyo ay babalik na sa tunay na may-ari nito. Habang inalalayaan ni Brandon si Solana palabas ng bulwagan, nadaanan nila si Marisol na pilit na itinatago ang kanyang mukha mula sa mga reporter. Ang babaeng nagnakaw ng pangarap ni Solana ay wala nang matakbuhan. Ang kinabukasang binuo ni Marisol sa ibabaw ng luha ng iba ay naglaho na parang bula. Nang marating nila ang labas, ang malamig na hangin ng madaling araw ay humalik sa balat ni Solana. Ang amoy ng gabi ay hindi na amoy ng lason, kundi amoy ng bagong simula. Tumingala siya sa langit, kung saan ang mga bituin ay unti-unti nang naglalaho upang bigyang daan ang pagsikat ng araw. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang isipan habang nakatanaw sa malayo. Ngayong nakuha na niya ang katarungan, sapat na ba ito upang hilumin ang mga sugat na 5 taong nakabaon sa kanyang puso? O ang tunay na laban ni Solana ay magsisimula pa lamang sa kanyang paglalakad patungo sa kalayaan ng mag-isa? Ang pinakamagandang tahi ay hindi matatagpuan sa mamahaling tela, kundi sa pagkakabuo muli ng isang nadurog na dangal. Sa ilalim ng gintong sikat ng araw sa gitna ng Manila, nakatayo si Solana sa tapat ng isang bagong gusali. Ang amoy ng sariwang pintura at ang bango ng mga bagong rolyo ng tela ay humahalo sa hangin na tila isang pamilyar na yakap mula sa kanyang kabataan. Wala na ang luma at madilim na bodega ng kanyang ama. Sa halip, ang Dangal Fabric at Fashion House ay nagniningning ngayon. Ang bawat bintana ay sumasalamin sa pag-asa ng isang bagong simula. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Solana ang isang malaking gintong gunting. Naramdaman niya ang bigat nito sa kanyang palad. Ngunit hindi na ito ang bigat ng takot o pagtitiis. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang maayos na tahi sa isang telang puno ng kulay. Tiningnan niya ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ang mga manggagawang babae na karamihan ay nakaranas din ng hirap at pangaapi, na ngayon ay may mga ngiting puno ng pangarap. Para sa aking ama at para sa bawat babaeng naniwalang wala na silang halaga, ang boses ni Solana ay malinaw at matatag, umaabot sa bawat sulok ng silid. Narinig ang banayad na tunog ng pagputol ng laso, isang tunog na tila hudyat ng tuluyang paglaya mula sa nakaraan. Matapos ang seremonya, lumapit si Yaya Luming sa kanya, suot ang kanyang pinakamagandang barot saya. Ang matandang babae ay umiiyak, ngunit ang mga luhang ito ay hindi na galing sa lungkot. Hinawakan ni Solana ang mga kamay ni Luming, naramdaman ang init ng tunay na pagmamahal na nagligtas sa kanya sa gitna ng dilim. Ija, kung nakikita ka lang ni Don Severino ngayon, tiyak na luluwa ang kanyang puso sa katuwaan. Bulong ni Luming. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kagalakan. Iyon ang kanyang golden moment. Ang mapagtanto na hindi lamang ang kanyang sarili ang nailigtas niya, kundi ang alaala ng kanyang ama at ang kinabukasan ng maraming tao. Ang bawat ngiti ng kanyang mga empleyado ay tila mga hibla ng ginto na bumubuo sa kanyang bagong buhay. Nabalik ang diwa ni Solana nang marinig niya ang tunog ng isang sobrang inilapag sa kanyang mesa ni Brandon. Sa loob nito ay ang huling ulat tungkol sa pamilyang Lorenzo. Si Doña Cristabel ay nahatulan ng mahabang taon sa kulungan dahil sa estafa at falsification of documents.
Si Arturo naman, dahil sa kanyang lumalalang kondisyon at kawalan ng yaman, ay nananatili sa isang pampublikong pasilidad, mag-isa, at pinagsisihan ang bawat sandaling hinayaan niyang malason ang kanyang sariling dangal. Si Marisol, nawala na ito sa mundo ng fashion, kinamumuhian at iniiwasan ng lahat ng kanyang dating kakilala. Tapos na ang lahat, Solana, mahinahong wika ni Brandon habang nakatingin sa kanya ng may malalim na paghanga. Wala nang hahabol sa'yo sa dilim. Tumingin si Solana sa labas ng bintana, kung saan ang mga tao ay abala sa kalsada. Wala siyang nararamdamang galit para sa mga Lorenzo. Ang galit ay isang uri din ng pagkakagapos at si Solana ay tapos na sa pagiging bilanggo. Ang bawat haplos ng hangin sa kanyang maikling buhok ay tila isang paalala na siya ay malaya na. Hindi pa tapos ang lahat, Brandon. Ngiti ni Solana, isang tunay na ngiti na nagmumula sa kanyang kaluluwa. Nagsisimula pa lang ang tunay na disenyo ng aking buhay. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, naglalabas ng mga kulay na kahel at lila sa langit. Kinuha ni Solana ang kanyang sketchbook. Sa unang pahina, hindi na mga luma at malulungkot na disenyo ang kanyang iginuhit. Sa halip, iginuhit niya ang isang babaeng nakatayo sa tuktok ng isang bundok. Ang mga kamay ay nakabukas sa langit, habang ang bawat hibla ng kanyang suot na tela ay nagiging mga pakpak. Isang tanong ang nanatiling nakatimo sa kanyang puso. Sa bawat paglubog ng araw, handa ba ang bawat tao na iwanan ang dilim ng kahapon upang yakapin ang liwanag ng isang bukas na sila mismo ang humabi? Ang bawat dulo ng sinulid ay hindi nangangahulugan ng pagtatapos, kundi ang simula ng isang mas matibay at mas magandang tahi sa tela ng ating tadhana. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang tore ng kasinungalingan ng mga Lorenzo. Sa balkonahe ng kanyang opisina sa Dangal Fabric at Fashion House, nakatayo si Solana habang pinagmamasdan ang unti-unting paghalik ng araw sa mga gusali ng Maynila. Ang hangin ay may kasamang amoy ng sariwang bulak at ang mahinang tunog ng mga makina sa ibaba na tila isang regular na tibok ng puso, isang maayos at payapang ritmo na nagbibigay ng buhay sa kanyang bagong tahanan. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Solana ang isang tasa ng mainit na kape. Naramdaman niya ang init nito na dumadaloy sa kanyang mga palad. Tila isang paalala na ang buhay, gaano man ito naging malamig noon, ay laging may pagkakataong uminit muli. Ang kanyang maikling buhok ay bahagyang hinahangin at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pamamaga o takot. Ang mga ito ay naging kasing linaw ng tubig sa batis, sumasalamin sa isang kaluluwang nahanap na ang kanyang tunay na direksyon. Pumasok si Brandon, dala ang isang maliit na buke ng mga puting rosas, walang magarbo, walang mabulaklak na salita. Ang kanilang ugnayan ay hindi mabilis na naging isang mainit na romansa. Sa halip, ito ay isang matanda at matatag na pagkakaibigan na dahan-dahang namumukadkad sa ilalim ng tiwala at respeto. Para sa pinakamatapang na babaeng kilala ko, mahinahong wika ni Brandon habang inilalagay ang mga bulaklak sa florera. Ang koleksyon mo para sa susunod na buwan ay sold out na bago pa man mailunsad. Mukhang wala ka ng balak magpahinga, Solana. Ngumiti si Solana, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Ang paggawa ng sining ang aking pahinga, Brandon. Dito ko nahanap ang boses ko na matagal na nilang pilit na pinatahimik. Nang muling mapag-isa si Solana, kinuha niya ang isang liham mula sa kanyang drawer. Ito ay galing sa pasilidad kung saan naroon si Arturo. Sa liham, humihingi ang lalaki ng isang pagkakataong makita siya upang humingi ng tawad ng personal. Maraming beses na itong ipinapadala, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakaramdam si Solana ng galit o poot. Napagtanto niya na ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ng taong nagkasala, kundi para sa kalayaan ng biktima. Pinatawad na niya si Arturo
sa loob ng kanyang puso, hindi dahil nararapat ito sa lalaki, kundi dahil ayaw na niyang maging bilanggo ng nakaraan. Ngunit hindi ito nangangahulugan ng pagbabalik. Ang bawat pahina ng kanyang buhay sa mga Lorenzo ay itinuturing na niyang isang aral na nakasulat sa mga telang luma, isang disenyo na hindi na kailanman muling isusuot. Ang kanyang golden moment ay ang sandaling dahan-dahang pinunit ni Solana ang liham ni Arturo at hinayaan ang mga piraso nito na tangayin ng hangin palabas ng balkonahe. Habang pinapanood niya ang mga puting papel na tila mga talulot ng bulaklak na naglalaho sa hangin, naramdaman niya ang huling bigat sa kanyang dibdib na tuluyan nang nawala. Ang aral na nais iwan ni Solana sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento ay simple lamang. Ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa pag-ibig ng isang lalaki o sa pagkilala ng isang pamilya. Ang tunay na dangal ay nagmumula sa iyong kakayahang tumayo mula sa iyong pagkakadapa. Itahi ang iyong mga sugat gamit ang sinulid ng katatagan at lumikha ng isang bagong sarili na mas matapang at mas malaya. Habang ang araw ay tuluyan ng lumubog at ang mga ilaw ng lungsod ay nagsimulang magningning, naupo si Solana sa kanyang hapaggawaan. Hinawakan niya ang kanyang karayom, hindi na upang magsilbi sa iba, kundi upang likhain ang susunod na kabanata ng kanyang sariling kasaysayan. Sa bawat tahi, sa bawat hibla, si Solana ay patuloy na magiging simbolo ng isang babaeng hindi kailanman sumuko, isang obra maestrang siya mismo ang humab. Sa paglubog ng araw sa likod ng mga gusali ng Maynila, natitira ang isang babaeng malaya. Hawak ang sarili niyang karayom at sinulid, handang humabi ng isang bukas na siya mismo ang may kata. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong paglalakbay, kasama ko hanggang sa huling hibla ng kwentong ito ni Solana. Habang sinusulat ko ang bahagi kung saan natuklasan ni Solana ang lason sa kanyang mga gamot sa gitna ng kadiliman ng atik, naramdaman ko ang hapdi sa aking sariling puso. Ang sakit ng isang babaeng nagbigay ng buong katapatan ngunit binalikan ng kataksilan. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta imahinasyon. Ito ay alay sa bawat Solana sa tunay na buhay na patuloy na lumalaban sa gitna ng mga mapangaping anino. Ang bawat salita rito ay bunga ng malalim na pagninilay sa halaga ng dangal ng isang babae na hindi kailanman kayang nakawin ng kahit sinong Lorenzo. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Solana, magagawa niyo rin bang bitawan ang lahat at patawarin ang mga taong sumira sa inyong pangarap upang makamit ang tunay na kapayapaan? O mananatili ba kayo sa galit upang masiguro ang inyong paghihiganti? Saan niyo po kaya pinapakinggan ang audio na ito ngayon? Habang kayo ba ay nagluluto para sa pamilya, naglalaba, o baka naman nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw? Gusto ko pong malaman ang inyong kwento. Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento, mag-like, at ibahagi ang kwentong ito sa inyong mga mahal sa buhay. Dito sa ating munting sulok, ang bawat boses nyo ay mahalaga at palaging may makikinig. Naway baunin ninyo ang tapang ni Solana. Tandaan ninyo, katulad ng isang telang natusok ng karayom, ang ating mga sugat ay hindi kapintasan, kundi bahagi ng isang mas matibay at mas magandang disenyo ng ating pagkatao. Manatiling matatag at laging piliin ang inyong sariling liwanag.